Sa isang pagsubok ng panahon, nasaksihan natin ang walang humpay na pagpupunyagi ni Lin Yu sa paghabol ng kanyang tadhana. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan ang banta. Isang truck ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Sa kasawiang palad, hindi nakaiwas si Lin Yu. Naganap ang sakuna. Ang kanyang admission cord, simbolo ng kanyang pangarap, ay nagkalat sa lupa kasama ng kanyang dugo. Matapos ang insidente, bigla na lamang nagising si Lin Yu sa isang hindi niya kilalang lugar. Bigla na lang siyang napunta sa isang lugar na tinatawag na Hongmeng Continent. Dito sa Wang Xian Sect, may mga dalubhasa sa pag-aaral ng kakaibang sining para maging immortal. Napadpad siya sa Wang Xian Sect sa Hongmeng Continent, isang lugar na puno ng mga immortal na sining. Pero ang nakakabahala, hindi niya alam kung kaninong katawan ang ginagamit niya at nawala pa ang kanyang mga alaala. Wala na siyang choice, kaya nagpatuloy na lang siya sa buhay. Nagpasya siyang sumali sa isang grupo. Baka sakaling doon, makahanap siya ng bagong pag-asa. Sinubukan niyang sumali sa grupo, pero kailangan niya munang talunin sila. Sayang, bigo siya agad. Hindi niya kinaya ang hamon. Sa pag-alis niya, may nakita siyang babaeng humihingi ng tulong. Mukhang nasa panganib ito. Kahit maliwanag pa ang sikat ng araw, may isang lalaki na walang takot sa kanyang masamang binabalak, tila walang makapipigil sa kanya. Subalit naglakas loob si Lin Yu na harapin ang masamang tao at mailigtas ang babae. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa iba, kaya't sumiklab ang galit ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa puot, sabik ng pumatay. Hindi na nag-aksaya ng oras ang lalaki. Kaagad niyang sinugod si Lin Yu. Hindi na nakakilos si Lin Yu para makaiwas. Dahil sa kakulangan niya sa karanasan, agad siyang pananghinaan ng loob. Naisip niya na isa siyang hamak na nilalang, lalo pa nang insultuhan siya ng kalaban dahil sa kanyang pagiging isang mahina na bayani. Isang pakiramdam na hindi niya moari kung saan nagmula, ngunit alam niyang hindi ito bago. Nang muling magising si Lin Yu, bumalik siya sa araw kung kailan siya unang napunta sa mundong ito. Ang totoo, siya ay na-stuck sa araw na iyon sa loob ng 100,000 taon. Isipin mo na lang, 100,000 taon na paulit-ulit ang parehong araw. Sa paglalakbay ng bida, ang bawat pagsubok ay nagiging dahilan para mas lalo siyang magsikap. Sa pag-alis ng bida, hindi lamang siya naghahanap ng lakas, kundi pati na rin ng kalayaan. Ang kanyang kakayahan na maglakbay sa iba't ibang lugar sa loob ng isang araw ay nagbibigay sa kanya ng malawak na oportunidad upang tuklasin ang mundo at hanapin ang kanyang tunay na potensyal. Sa kanyang mga mata, makikita ang excitement at pag-asa. Isang bagong adventure ang naghihintay, at handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Sa kanyang pagtuklas, nabuksan ang kanyang isipan sa posibilidad ng iba pang mga kahangahangang lugar. Ang Hongmeng Continent ay hindi lamang nag-iisang pinagmumulan ng mahika, at handa siyang tuklasin ang iba pang mga misteryo sa mundo. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa isang lugar na balot ng yelo at nyebe. Ang lamig ay tumatagos sa buto, ngunit hindi ito hadlang sa kanyang pagtuklas. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nagtanong siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang mga penguin ay nagtaka sa kanyang sinabi, at hindi nila maintindihan ang kanyang pinanggalingan. Sa kanyang paglalakbay, hindi lamang siya nakarating sa mga lugar ng yelo at nyebe, kundi pati na rin sa underworld. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo at panganib, ngunit hindi siya natakot na tuklasin ito. Nakatagpo siya ng mga kalaban na may malalakas na kapangyarihan. Ang kanyang pagod ay hindi hadlang sa kanyang determinasyon na magpatuloy at maging mas malakas. Sa kanyang paglalakbay, narating niya ang isang lugar na puno ng kapayapaan at spiritual na enerhiya. Ang Holy Land of Cultivation ay isang lugar kung saan ang mga tao ay naghahanap ng kaliwanagan at pagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan. Sa kanyang pagdating, nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. Mayroong mga taong nagtaka kung paano siya nakarating doon, at mayroon din namang nagpahayag ng kanilang paghanga sa kanya. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga tao. Sa kanyang pagtakbo, hinahabol siya ng mga tao na gustong magkaroon ng anak sa kanya. Ang kanyang pagkabata ay hindi hadlang sa kanilang pagnanasa, at kailangan niyang tumakbo upang makatakas sa kanilang mga kamay. Sa kanyang mahabang buhay, natutunan niya ang mga sikreto ng mundo. Ang kanyang kaalaman ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit ito rin ay nagdudulot sa kanya ng responsibilidad. Sa paglipas ng panahon ng imperyo, ang labanan sa pagitan ng mga pangunahing sekta ay tumindi. Sa itaas ng mga ulap at bundok, naroon ang Wang Xian Sect at ang Qishao Sect, kapwa naghahangad ng kapangyarihan. Sa ibaba, nagngangalit ang Demon Sea,
kung saan ang malalakas ay iginagalang at ang mahihina ay pinapatay, na nagpapatindi ng pagnanais para sa lakas. Sa The Time of Rebirth, ipinapakita ang sistema ng pagpapalakas. May spirit force sa ulo, combat body sa gilid, magic chi sa ibaba, at skills sa gitna. Pero dahil mahirap gamitin ang combat body at spirit sa laban, hindi na ito ginagamit ng karamihan. Mga espesyal na tao na lang ang nag-aaral nito. Dahil sa paulit-ulit na pagkabuhay, parang nakakulong ako sa parehong araw. Kaya ang magic chi ko, hindi makaalis sa mortal realm. Dahil sa paulit-ulit niyang pagkabuhay, unti siyang humahakbang patungo sa tunay na immortalidad. Isang araw, habang nakaupo si Gang Sanji sa damuhan, lumapit ang dalawang bata at nagtanong kung maaari na ba silang makapasok sa eskwela, ngayong wala na ang bundok na humahadlang. Napangiti si Gang Sanji, sapagkat ramdam niya ang kasiyahan ng simpleng tanong na iyon. Sa loob ng 10,000 taon, namuhay siya kasama ang pinakamagagandang babae ng Hongmeng Continent. Lagi siyang napapalibutan ng alindog at kasiyahan, ngunit sa kabila nito, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang mahabang pag-iral. Sa paglipas ng panahon, nakilala niya si Moyan, isang maharlikang anak na pinagtangka ang saktan ng kanyang mga kaaway. Sa una, puno ng pagdududa at galit ang babae kay Gang Sanji, iniisip na isa siyang masamang tao. Gulat na gulat si Moyan sa mga binitiwang salita ni Gang Sanji. Hindi niya sukat akalain na ito pala ang nagligtas kay Deity Izumi at nakaligtas pa sa loob ng 100,000 taon. Para kay Moyan, tila imposible ang lahat. Ipinagmalaki naman ni Gang Sanji ang kanyang nagawa. Lubos siyang naniniwala na isa ito sa pinakamagiting niyang aksyon, at ramdam niya ang bigat ng karangalan na kaakibat nito. Subalit, imbes na mamangha, lalong tumindi ang pagdududa sa puso ni Moyan. Para sa kanya, walang saysay ang mga narinig, at higit pa roon, pinaghihinalaan niya si Gang Sanji na siyang naglagay ng lason sa kanyang katawan. Mariing itinanggi ni Gang Sanji ang anumang koneksyon sa mga kaaway at nagpakita pa ng pag-aalala. Nagpresenta pa siyang samahan si Moyan upang siya'y tulungan. Sa kabila ng mga sinabi ni Gang Sanji, hindi pa rin maalis ni Moyan ang kanyang pag-aalinlangan. Umatras ang dalaga, puno ng takot at galit. Itinaboy niya si Gang Sanji, at sa kanyang isipan ay isa itong masamang tao na hindi niya dapat pagkatiwalaan. Mariin niyang ipinahayag sa sarili na ayaw na niyang sundan pa ito. Ngunit binalaan siya ni Gang Sanji, ilang hakbang na lamang at sa loob ng 10 segundo, tiyak na makikita niya ang apoy at ang mga taong handang sumilo sa kanya. Sa kabila ng babalang iyon, nanatiling matigas ang loob ng dalaga. Tinalikuran ng dalaga si Gang Sanji at naglakad palayo, hindi man lang lumingon. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang sumulpot ang mga kalaban mula sa kadiliman. Sa gitna ng dilim, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, tila tagumpay na ipinapahayag na nahuli na nila ang kanilang pakay. Isa sa mga lalaki ang lumantad, may hawak na nagliliyab na sulong. Sa kanyang mukha ay nakaukit ang isang nakakatakot na ngiti, at ang kanyang mga matay matalim na nakatuon lamang sa dalaga. Worry, isang mabangis na hayop na handang sumunggab. Kasunod nito, nagsulputan pa ang iba pang mga kalaban. Ang kanilang tinig ay puno ng sigasig at utos na walang pag-aalinlangan, dakpin ang dalaga at huwag hayaang siya'y makatakas. Napadaing sa gulat ang dalaga at napaatras, habang mabilis namang nagsigawan ang mga kalaban. Agad ding kumilos ang kanilang mga kasamahan, handang sumunod sa bawat utos. At sa gitna ng kaguluhan, muling lumapit si Gang Sanji. Ang kanyang presensya ay tila nagpapaalala sa dalaga ng mga binitawan nitong babala. Nagbigay ng kondisyon si Gang Sanji, kung matapos niyang talunin ang mga lalaking naghabol upang hulihin si Moyan, saka lamang siya maaaring sumama sa kanya. At gaya ng kanyang pangako, matapos niyang malampasan ang mga kalaban, ipinagpatuloy nila ni Moyan ang paglalakbay sa masukal na kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging mga huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon ang bumabalot sa kanilang daraanan. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang isang lugar na tila nakatago mula sa mata ng iba, ang tinatawag na Secret Passage. Ipinakita ni Gang Sanji ang sikretong lagusan, isang makipot at madilim na daan na may dalang kaba at hiwaga. Ipinaliwanag niya na sa dulo nito, matatagpuan nila ang taong responsable sa pagkakadukot kay Moyan. Bagamat may halong takot ang kanyang puso, pumayag ang babae, nais niyang makita kung sino ang nagplano laban sa kanya. Ang galit ay malinaw na nakaukit sa mukha ng babae, si Moyan, isang maharlikang anak na matagal nang pinagtangka ang saktan ng kanyang mga kaaway. Sa kabila nito, hindi siya natitinag.
Sa kanyang mga matay nagliliyab ang determinasyon. Nais niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, at sa matatag na pasya, sa masukal na kagubatan, mabilis na tumatakbo si Mo Yan, ayaw maiwan sa kanyang kasama. Sa unahan, tanaw niya si Gang Sanji na nakasuot ng puting kasuotan, waring gabay sa dilim ng paligid. Habang magkasabay silang humahakbang, nagsisimula ng mag-ugnay ang kanilang mga kapalaran. Nang marating nila ang dulo ng landas, bumungad ang isang malaking pintuang bato. May nakalagay ditong bakal na pangkatok, gamit upang ipahayag ang pagdating ng sinuman. Isang kamay na nakasuot ng bughaw na manggas na may gintong berda ang marahang kumatok. Pagbukas ng malaking pintuang bato, bumungad sa kanila ang isang lagusan na worry bahagi pa rin ng kagubatan. Habang naglalakad sila sa loob, dama ang malamig na simoy at misteryo ng lugar. Hindi pa man sila nakakalayo, agad nang naramdaman ni Gang Sanji ang presensya ng mga kalaban na nagkukubli sa paligid. At hindi siya nagkamali, sapagkat sa kanilang harapan ay nakatayo ang tatlong misteryosong tao. Worry matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Mula sa hanay ng kanilang mga kalaban, umabante ang isa. Nakasuot siya ng gintong kasuotan na kumikislap sa liwanag ng lagusan, at sa kanyang kamay ay hawak ang isang pamaypay, simbolo ng kapangyarihan at walang bahid na kumpiyansa. Kasama sa mga kalaban si Sito Ju, anak ni Elder Xuanyo ng Wang Xiansek. Laking gulat niya nang makita na gising na si Mo Yan, at sa pagkabigla, hindi niya napigil ang magmura. At nang makita siya ni Mo Yan, biglang nag-apoy ang galit ng dalaga. Sumigaw ito, mariing tinatanong kung anong lason ang ginamit laban sa kanya. Nanginginig ang kanyang tinig sa matinding puot, habang nakatuon ang mga mata kay Sito Ju. Ngumisi si Sito Ju, at sa kanyang mukha ay lumitaw ang kasakiman at masamang balak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatuon kay Mo Yan. Worry may nakahandang paggamit sa kapangyarihang taglay ng dalaga para sa sariling pakinabang. Batid niyang magagamit ang kapangyarihan ng dalaga upang maiangat ang sarili sa mas mataas na antas. Subalit hindi niya maitago ang paghamak, lalo na nang balingan niya ng insulto si Gang Sanji, na tinukoy niyang isang basura, mula sa mortal na mundo. Sa halip na magalit sa mga salitang binitawan ni Sito Ju, ngumiti lamang si Gang Sanji. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Worry bang alam niya ang bagay na hindi kayang maunawaan ng iba. Sa kanyang katahimikan, dama ang lakas ng loob at paniniwala sa sariling kakayahan, isang tahimik na hamon laban sa lahat ng paghamak. Hindi napigilan ni Gang Sanji na mapaisip tungkol sa mga kaharian ng kapangyarihan. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ang landas ng mga mandirigma. Nagsisimula sa mortal realm, mundo ng mga ordinaryong tao. Susunod ang occult realm, tahanan ng mga misteryo at nakatagong kaalaman. Mula roon ay ang salvation realm, kung saan natatamo ang kaligtasan at kapayapaan. Kasunod ang reincarnation realm, ang kahariang nagbabalik sa sinuman sa siklo ng buhay at kamatayan. Pag-akyat pa ay ang Transcendence Realm, lugar ng mga nilalang na nakalagpas na sa mortal na hangganan. At sa dulo ng lahat, ang Emperor Realm, tuktok ng kapangyarihan na inaasam ng bawat nilalang. Akala ni Sito Ju, sapat na ang mataas na antas ng Magic Chi para matawag na malakas. Ngunit sa isipan ni Gang Sanji, may ngiting panunodyo, dahil alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay nasa tamang pagsasanib ng Spirit Force, matibay na katawan, at Magic Chi. Nang mapansin ni Sito Ju na tila malalim ang iniisip ni Gang Sanji, agad siyang nag-utos sa kanyang mga alagad na lusubin silang dalawa. Agad sumugod ang mga alagad ni Sito Ju, nagliliyab ang mga mata na worry sanay sa pagpatay. Sabay-sabay na umatake kay Gang Sanji ang mga alagad ni Sito Ju. Nakasombrero at nakamaskara ang ilan, hawak ang matutulis na espada. Sa gitna ng kanilang pagsugod, tila nagbabaga ang paligid. Worry pinapalamon ng pulang liwanag ng digmaan. Habang lumilitaw sa harapan ni Gang Sanji ang mga alagad ni Sito Ju, nakasombrero, nakamaskara, at may hawak na matutulis na espada, sabay-sabay silang sumugod. Nakatayo siya sa kanyang puting kasuotan, habang ang paligid ay tila naglalagablab sa pulang liwanag ng digmaan. Worry sinusubukan siyang lamunin ng kanilang marahas na pagsalakay. Sa gitna ng naglalagablab na laban, nagsisimula pa lamang ang tunay na banggaan ng kapalaran. Ano ang naghihintay kay Gang Sanji at kay Mo Yan? Abangan sa susunod na kabanata ng ating magandang kwento. Salamat!